So hi! Welcome and welcome back to my YouTube channel, and for today's tutorial, ituturo sa inyo kung paano nga ba gumawa o mag-open ng account sa Maribank. But first, kindly subscribe to my channel and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And if you want to learn more, just keep on watching and let's start. So unang-una guys is pumunta lang tayo sa Google Play Store ng ating mobile phone, and dito search lang natin ang Maribank PH app. So tap natin yung install para ma-download, and wait natin guys hanggang sa matapos ma-install. And pagka-install, tap natin guys yung open para directly mapunta tayo sa pinakang application. So dito, tap lang natin yung get started. And ayan, may two option tayo dito kung paano tayo makapag-sign up. Pwede siya through Shopee mobile number, or pwede kayong gumamit guys ng ibang mobile number para makapag-sign up. So piliin ko lang dito yung Shopee through mobile number. So ginamit ko lang or nilink ko lang yung aking Shopee mobile number. So tap lang natin guys dito yung continue. So makaka-receive daw si Maribank ng user profile, address information, and order information. And ayan guys, confirm nyo lang yung inyong mobile number. Kung meron kayong referral code, lagay nyo lang, pero optional na lang naman yan guys. So kapag okay na-confirm nyo na yung mobile number, i-check nyo lang yun nandun sa baba, yung checkbox, lagyan nyo ng check mark. And then tap nyo yung next. So ayan dito guys, naging blank na siya kasi hindi na siya pwedeng ipakita through screen record. So ang nakalagay dito is yung confirmation para sa ating OTP. So nakalagay dito yung mobile number and then yung mga blank boxes para sa paglalagay ng ating OTP code. So once na may na-receive kayong OTP code, yun yung ilalagay ninyo dito sa blank boxes. And then after nyo guys mailagay yung OTP code, mag-create na kayo ng sarili nyong password para sa pag-open ng inyong Maribank PH app. Syempre para na din sa protection ng ating account. So, kapag okay na guys, and nakapag-create na kayo ng password, i-confirm nyo lang, and mapupunta na tayo dito sa kasunod. And after nyan dito, pwede nating i-enable or i-activate ang ating biometrics login para hindi na tayo maglalagay ng password. So, ayan, successfully naka-activated na ang ating biometrics. So, proceed na tayo guys dito sa kasunod. Dito naman yung ating gagawin. So, dito tap lang natin yung proceed. So, kung makikita nyo nakalagay dito yung ating phone number, ililink lang siya sa Maribank papunta sa ating ShopeePay. Kumbaga, same account lang sila, pinag-merge lang. So, after nyan guys, dito is mag-facial verification naman tayo. Tap nyo yung start facial verification. And dito guys, lagay nyo lang yung pinakang face nyo dito sa nakalagay. And hayaan yung mascan yung face niyo para ma-confirm and ma-verify yung inyong account. So, ayan, verification complete. And after ma-verify yung inyong face, pili naman kayo dito guys ng ID na pwede nyong gamitin. So, ang recommended IDs guys is ito, yung National ID, Paper National ID, UMID Postal ID, Philippine Driver's License. And pwede din yung nandito guys sa baba, Philippine Passport, SSS ID, or ACR ID. Pinili ko na lang dito is yung National ID para mas mabilis kasi yun yung mas recommended. So, tap natin yung OK. And dito guys, scan nyo lang yung pinakang front face ng inyong National ID or kahit anong ID na gagamitin ninyo. So, make sure guys na malinaw yung pagkakapicture ninyo, and then tap nyo yung confirm kapag okay na. So, dito naman tayo guys sa kasunod. Ito naman yung backside ng inyong ID. So, yun naman yung scan ninyo katulad nung nauna kanina. So, ayan, dapat malinaw din and confirm nyo lang. So, ayan, ito yung pinakang overview ng ating ID. So, double check nyo guys yung details or yung identity details ninyo para masigurado na tama yung nakalagay dito. I-check nyo yung ID number, yung mga name, address, yung sex of birth, or yung birth of date. So, kapag okay na, tap nyo na yung next. And dito naman tayo sa personal details. So, check nyo din guys yung pinakang address nyo dito, yung email, yung inyong description or yung occupation, company, and then yung monthly income. So, kung may nabago guys, pwede nyo i-edit dito or baguhin nyo yung mga information dito. So, ito kasi guys is nakalink sa inyong ShopeePay. So, dun lang sila nag-base ng ibang information nyo dito. So, kapag okay na guys and satisfied na kayo, tap nyo na yung next. And dito tayo sa additional details. So, ayan, pwede nyo palitan yung iba ding information dito, yung source of funds. So, ilagay nyo kung saan nagagaling. And then yung purpose kung bakit kayo mag-open ng Maribank app. So, tap na natin guys yung next kapag okay na. And then dito sa terms and condition, lagyan nyo lang ng check mark yung checkbox and then tap nyo yung next.
And dito guys, magsisecure lang kayo o magkikreate lang kayo ng secure Maribank PIN. So, kumbaga guys, ito yung na yung pinakang PIN ninyo sa inyong Maribank account. So, lagay nyo lang yung inyong PIN and make sure na kayo lang yung makakaalam. So, we're processing your application. So, wait nyo lang guys. And ayan, you've successfully submitted your application. So, we will notify you within 2 banking days via SMS and push notifications once your account were verified. So, sabi dito guys is mag-wait daw tayo ng 2 banking days para malaman natin yung response nila kung approve ba tayo or hindi. Kasi successfully nakapag-submit naman na tayo ng application. So, ang gagawin na lang natin is mag-wait ng after 2 days. So, i-open nyo lang ulit itong app na to after 2 banking days to make sure or i-check nyo yung notifications para malaman natin kung approve ba tayo or hindi. So, ayun lang guys, ganun lang kasimple kung paano nga ba mag-create or mag-open ng account sa Maribank PH app. If you have a question, kindly comment down below and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And thank you for watching!